Just hours after a ceasefire between the United States and Iran was announced, Israel launched its largest attacks on Lebanon, striking the capital city Beirut, as well as the Bekaa Valley and southern parts of the country. Tahimik dapat pero biglang sumabog ang buong lungsod. Sa gitna ng usapan tungkol sa tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, isang malaking tanong ang lumutang, kasama ba ang Lebanon sa kasunduang iyon? Ayon sa mga ulat, may pahayag ang Pakistan na ang ceasefire ay para sa lahat ng front and kasama ang Lebanon. Pero sa panig ng Israel, malinaw ang sagot, hindi sila hihinto. At iyon ang naging simula ng isang gabi na nagdulot ng takot, kaguluhan. At malaking epekto hindi lang sa digmaan, kundi pati sa ekonomiya ng buong rehiyon. Biglang tinamaan ang Beirut, lalo na ang southern suburbs nito. Hindi ito simpleng airstrike. Target nito ang mga residential area, mga lugar kung saan may mga pamilya, bata at ordinaryong tao. Ayon sa mga source sa Lebanon, ito na ang isa sa pinakamabibigat na pag-atake mula nang magsimula ang digmaan. Sa panig ng Israel, ang paliwanag nila, tinamaan nila ang mga infrastructure ng Hezbollah. Pero habang sinasabi nila yon, ibang larawan ang nakikita sa lupa. Mga gusali na wasak, mga kalsada na puno ng debris, at isang lungsod na tila biglang nawalan ng direksyon. Hindi lang Beirut ang tinamaan. Sa southern Lebanon, sunod-sunod din ang strike, lalo na sa lungsod ng Tyre. Bago pa man bumagsak ang mga bomba, may mga babala na forced evacuation. Pero sa totoo lang, hindi lahat nakalabas. At habang patuloy ang pag-atake, mahigit 1.2 milyon na tao ang napilitang lumikas. Isipin mo yun, hindi lang humanitarian crisis, kundi economic collapse sa mga lugar na iniwan nila. Mga negosyo, sarado, mga supply chain, naputol mga lokal na kita, biglang nawala. Ang epekto, hindi lang sa Lebanon, kundi pati sa buong Middle East economy. Sa coastal city ng Sidon, mas lalong tumindi ang trahedya. Hindi bababa sa 8 tao ang nasawi sa airstrike. At nangyari ito, ilang sandali lang bago i-anunsyo ang ceasefire. Isang timing na lalong nagpapagulo sa sitwasyon dahil habang may usapan ng kapayapaan, may mga lungsod naman na nasusunog. At kapag ganito ang nangyayari, isang bagay ang siguradong apektado, investor confidence. Kapag hindi stable ang rehiyon, tumataas ang risk, umaatras ang investors. At bumabagsak ang economic activity, ayon sa reporter na si Malcolm Webb, halos sabay-sabay ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Beirut. Hindi lang sa isang lugar, kundi sa maraming bahagi ng lungsod. Makikita ang makakapal na usok na umaakyat sa langit. At sa baba, mga taong nagtatakbuhan, mga batang umiiyak, mga sugatan na pilit umaabot sa ospital. May iba pa nga na iniwan na lang ang sasakyan nila sa gitna ng traffic para lang makatakas. Ang mas nakakagulat, may mga tinamaan na lugar na wala namang malinaw na presensya ng Hezbollah. Ibig sabihin, kahit may babala ang Israel tungkol sa southern suburbs, lumawak ang sakop ng attack at ayon mismo sa military ng Israel. Ito na ang pinakamalaking strike mula nang magsimula ang kanilang operasyon noong nakaraang buwan. Halos 100 sites ang target. Pero sa likod ng lahat ng ito, hindi lang ito laban ng bala at bomba. Ito ay laban din ng pera, resources at control. Kapag nasisira ang mga lungsod, bumabagsak ang local economy. Kapag napuputol ang transport at trade, naapektuhan ang supply chains. At kapag tumitindi ang gulo, tumataas ang presyo ng langis sa global market. Sa madaling salita, habang may mga gusaling bumabagsak sa Beirut, may mga ekonomiya rin na unti-unting nanginginig sa iba't ibang parte ng mundo. At ang tanong ngayon, kung hindi kasama ang Lebanon sa ceasefire, hanggang kailan pa ito magpapatuloy? Habang may usapan tungkol sa tigil putukan, malinaw ang sinabi ng military chief ng Israel, hindi sila titigil. Ang target nila, Hezbollah. At ayon sa kanila, ipagpapatuloy nila ang pag-atake with determination. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang side, ibang kondisyon ang inilatag ng Iran. Para sa kanila, may saysay lang ang ceasefire kung sakop nito ang buong rehiyon. Ganon din ang sinabi ng Pakistan, dapat kasama ang Lebanon. Pero muling nilinaw ng Israel, hindi kasama ang Lebanon sa kasunduan. At mismong defense minister nila ang nagsabi, tutuloy ang pag-atake sa buong Lebanon laban sa tinatawag nilang military infrastructure ng Hezbollah. Habang tumitindi ang tensyon, pumasok na rin ang ibang bansa. Ang mga leader mula sa European Union na nagtipon sa Canada na nawagan, ipatupad ang ceasefire at dapat kasama ang Lebanon. Pero sa realidad sa ground, ibang kwento ang nangyayari. May pattern na napapansin. Noong October 2024, bago ang huling ceasefire, naglunsad ang Israel ng napakalakas na atake.
At ngayon parang inuulit ang parehong taktika. Maximum pressure muna bago ang anumang posibleng tigil putukan. At sa ganitong galaw, hindi lang military ang apektado, pati ekonomiya. Kapag tumitindi ang laban, tumataas ang gastos sa military operations, bumibigat ang pressure sa national budget, at lalong nasisira ang infrastructure na nagdadala ng kita. Sa pinakahuling ulat mula sa Health Ministry ng Lebanon, hindi lang iilan ng tinamaan, daan-daang casualties, patay at sugatan, hindi lang sa Beirut kundi sa buong bansa. At ayon sa mga observer, ito na ang pinakamalawak at pinakamabigat na atake sa loob ng 6 na linggong digmaan. Habang may ceasefire sa Iran, sa Lebanon kabaliktaran ang nangyayari. At para sa maraming Lebanese, ito ang kinatatakutan nila na hindi sila sakop ng kapayapaan. Ayon sa Lebanese Red Cross, inaasahan nila na tataas pa ang bilang ng mga namatay at sugatan. Pero sa ngayon wala pang eksaktong bilang. Ang meron lang takot, kaguluhan. At isang lungsod na hindi alam kung saan tatakbo. Isa pang nakakabigla, maraming tinamaan na lugar ang walang babala. Hindi ito tulad ng mga naunang strike na may evacuation warnings. Sa pagkakataong ito, mga commercial areas, mga residential zones, mga lugar na hindi kilalang base ng Hezbollah, bigla na lang silang tinamaan. At dahil dito maraming tao ang walang oras para tumakas. Ano ang ibig sabihin nito sa mas malaking larawan? Hindi lang ito digmaan sa lupa, ito ay digmaan din sa ekonomiya. Kapag tinamaan ang commercial zones, bagsak ang negosyo. Kapag nasira ang infrastructure, putol ang supply chain. At kapag walang safety, umaalis ang investors. Sa huli hindi lang gusali ang bumabagsak, pati ang tiwala ng mundo sa stability ng rehiyon. At ngayon isang kritikal na tanong ang lumulutang, kung walang babala sa maraming lugar, ito ba ay taktika o senyales na mas lalawak pa ang laban? Hindi na ito bago. Madalas na nilang ginagawa, magbibigay ng babala, tapos susunod ang strike. Pero sa pagkakataong ito, may malaking problema. Hindi kasama sa babala ang maraming ibang target lalo na sa mismong kabisera. At dito nagbago ang lahat dahil walang warning, walang nakapaghanda. Maraming gusali ang hindi na-evacuate. Maraming tao ang naiwan sa loob. At sa loob lang ng ilang segundo, sumabog ang mga lugar na akala nila ay ligtas, nagkagulo ang mga kalsada at nagsimula ang takbuhan para mabuhay. Mga batang umiiyak, mga sugatang pilit binubuhat papunta sa ospital, mga taong nagsisigawan sa gitna ng usok at debris. Isang eksena na parang biglang gumuho ang buong mundo nila. Pero ang mas nakakagulat, ang bilis at laki ng operasyon. Ayon sa mga ulat, halos 100 strikes sa loob lang ng 10 minutes. Isipin mo yun, hindi ito simpleng attack, isa itong coordinated high-intensity assault. At kapag ganito kabilis at kalawak ang pag-atake, hindi lang tao ang tinatamaan, pati ekonomiya. Sa loob ng 10 minuto, nasira ang mga negosyo, naputol ang local trade. At milyon-milyong dolyar ang nawala agad, mga tindahan, opisina, commercial zones. Lahat pwedeng mawala sa isang iglap. At kapag nawala ang economic activity sa isang capital city tulad ng Beirut, nadadamay ang buong bansa, pati foreign investors napapaatras. At bumabagsak ang confidence sa market. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa laban-laban. Ito ay isang mensahe, power control at pressure, military at economic.